Okay. Shout out sa ating mga subscriber na nandyan pa. Nagpaiwan po kayo sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong diehard na suporta. Ito yung gawan natin ng opinion ngayon. Itong taga Peru pala to. Itong si Luz del Carmen Ibanez Carranza, na ito yung isa sa, actually halos mangyak-ngyak siya sa kanyang nilabas na video tungkol ho dito sa mga taga ICC na mga judges na freeze ang kanilang mga asset. Yung kanilang hindi na sila pwedeng magpadala ng pera, hindi na sila pwedeng magbayad ng credit card. Lahat 'yon bali sila pilay na sa ngayon. So ginawa nitong sa Amerika ni Donald Trump na itong mga ICC ay matagal na to, di ba? Na inano ni Trump na hindi niya gustuhan itong ginawa ng ICC kasi para sa akin naman, hindi ako abogado. Kunti lang din ang pagkakaintindi ko nito sa ICC. Pero sa aking kunting pagkakaintindi, ito lang yung naintindihan ko. Hindi ko maintindihan. No. Ilagay na lang natin si Pangulong Duterte na walang kaso sa Pilipinas pero pinadala dito sa ICC sa The Hague. So, isa pa, hindi na tayo miyembro nito ang Pilipinas dito sa ICC. Kumalas nga to noong panahon din ni Pangulong Duterte. So, ngayon, saan siya napunta na sa ICC? At itong abogado ni Pangulong Duterte na parang i-house arrest na lang, hindi pinagbigyan. So, anong klaseng mga abogado nandiyan dyan na pwede nilang ikulong yung tao na wala namang kaso sa ibang bansa kung saan siya nanggaling? Parang may rin tong ICC, pang-aabuso. Kaya ito yung ginawa ngayon ni Donald Trump. Lahat itong mga ng mga judges ng ICC ay ipinifreeze nga itong mga asset nila. So itong si Luz del Carmen Ibanez Carranza, mangyak-ngyak dahil hindi lang sa kanya mismong sarili ang nahirapan, pati ang kanyang pamilya, at mayroon pa siyang anak din sa Amerika na yung visa niya ay kinanceled na rin sa Amerika. So itong nasa ICC, ibig sabihin nito, mayroon silang mga ginagawa na hindi talaga rin sang-ayon sa batas. Kaya lang ang mga tao dito na nandyan, na halimbawa itong si dating Pangulong Duterte, hindi ko alam kung tayo mga Pilipino na titingnan nila na walang kaso ang presidente sa Pilipinas, tapos dinala dyan. Ginawa ba tayong mga ignorante? Ginawa ba tayong mga inosente? Porkit sila kuno mga abogado. Pero itong Amerika, hindi nagpatinag nitong sa ICC. At ito na ngayon, ang katakot-takot na gaba. Ito yung babae na to, nagsalita na patungkol nga dito sa kanyang na-freeze na asset. Ito yun siya. Sanctions from United States are designated to block property and to ban immigration, and essentially they're intended to block our bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. And then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation.
They don't receive calls, they don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation, so to the United States. So preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is the most, this is the worst part. For me, I don't have, I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they, they have, and they now cannot use their accounts. Also in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need a job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Because as such, we are working also, as always, for peace and global security. But still, I am Latin American, still I am Peruvian. So we are very resourceful people in my country. So I'm having my strategies, which I won't reveal. But it is true that living in Europe, where you don't use digital, you don't use cash, it's very difficult to carry out. But none of this have or deterred us as judges, because those sanctions are designated to attack our independence as judges, and we are not giving up our independence. As judges, we are more united than ever, and we are carrying out our daily functions with the best of our abilities. Although it has impacted the court, the personnel, morale, and etc. But now we are doing well. I think that the court has proven to be very resilient, and the judges as well. Well, I would say that at the beginning it was very difficult, but we gathered with the judges, the affected judges, we gathered with the Dutch authorities, from the Ministry of Foreign Affairs, also from the Economic Affairs. So we asked them to support us in a very practical manner. I remember that I said to these high officials that I feel defenselessness, because if they can do nothing, if they are doing over-compliance of these sanctions, then where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why they should be subordinated to the American policies? I think that this impacted in the authorities, because we also, all the colleagues, we narrated how we were doing and the difficulties. And as they feel, I think,
a little bit ashamed. And then next day, I received a call from my bank announcing me that now I could move at least my account in dollars to be converted in euros, so I can have the disposition of my assets. So that was a good issue. And now I think that because the register of the court has made some arrangements with the bank, for the moment we can use our money in euros, but you know what will happen in the future. Now, European Commission. I think that it has been clear during this week that everybody, at least in the speech, are supporting us. But what we are asking are practical measures. What we are asking is action. We need the support of the entire world, but we are in Europe now, and Europe is a powerful structure. The European Union is a powerful structure. They should react as such. They cannot be subordinated to the American policies. I think that they should do something else than only say that they show solidarity with us, because solidarity is not only a word. It should be enacted, as you said, with practical measures, legislative measures and others, to support the court, not only to support the judges, but to support the system of Rome. Because with these sanctions, which is affected, it's not only the judges, we are just individuals, we are just persons. Probably we will be gone in the next years, but they want to affect the system of Rome, the system of the court, where we deliver justice for the victims, the most defenselessness and vulnerable victims who nobody listens. So they are the affected ones with this. And I think that this is the reason, because not only the European Union, not only Europe, but the entire world should support this. Even the people from the United States of North America. Parang ano pa niya na gusto niya na ano niya dito sa European Union, kasi parang action na ng European Union na hindi dapat gawin sa Amerika yung pag-freeze ng mga asset, lalo sa kanila mismo, kasi nga sa European Union. So ito nga yung naano rin na napanood ko si Harry Roque, na hindi naman din talaga pwede na hindi talaga sila susunod, kasi nga itong mga bangko dito sa Europe ay may mga transaction kasi to sa Amerika. So kailangan talaga nila na sumunod sa Amerika, kasi kapag hindi ka sumunod, alam naman natin ang Amerika, kapag sila ang magsabi na ayaw na namin sa inyo, di ang laking kawalan din sa kanilang sa negosyo. So ito yun ang nangyari ngayon, na itong European Union, hindi nila pwede na hindi sundin ng Amerika. So itong si Carranza, ano to siya, hirap na hirap sa kanyang sitwasyon. Gawa nitong magpadala ng pera, magpadala daw siya sa Western Union, hindi siya pwede magpadala. Pero mayroong option ang European Union na kung yung pera niya na dollar, i-convert sa euro, na pwede niyang gawin yun. Pero sabi niya, samantala lang ho yan. Kung di ko alam kung hanggang kailan pwede ang opsyon na yan. So sa ngayon pa lang, nakikita ko na itong ICC, hirap sa kanilang sitwasyon ngayon, kasi itong mga nandiyan ngayon, hindi naman kasi yan mga abogado na yan na mismo taga-Europe ang nandiyan ng karamihan. Nanggaling din yan sa ibang bansa. Kasi ito nga siya, Western Union, kapag nagpadala ng pera sa kanilang bansa, ay through Western Union ang kanyang ginagamit para magpadala ng pera. So, na-freeze nga siya. Walang access ang Western Union. Kung magsasakay daw siya ng sasakyan, kung ano ang kanyang babayaran through electronics, wala na siyang galaw. Sabi niya, nagpapadala ako ng pera sa bansa namin para doon sa pamilya, doon sa mga bayarin ko rin sa aming bansa. Wala na, hindi ako pwedeng gagalaw, kasi lahat ng ari-arian ko naka-freeze yun, hindi pwedeng ilabas. So ganun sila ngayon kahirap gumalaw. So ang nakikita ko rin dito, paano ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na itong ICC, na alam naman natin na hindi naman to sila na nabubuhay lang sila dyan na kung walang mga donation sa ibang bansa.
May mga ang kanilang mga kapirahan nanggaling ho yan sa mga miyembro na nagbibigay. Itong Pilipinas hindi naman 'tong miyembro na diyan. So hindi ito nagbibigay ng hindi ko lang alam kung nagbibigay ito ng diyan sa ICC. Ang masaklap diyan kung itong gobyernong Marcos kung nagbibigay ito diyan. So hindi natin alam kasi 'yon kung ano ang mga ano nito ni Marcos para i-control itong ICC kasi wala itong sinasabi nga itong ICC akala natin mabilis ang kanilang proseso dito kay Pangulong Duterte pero nakikita ko ang bagal. Akala ko nga hindi ito abutan ng ganitong ilang buwan na ba? March dinala. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 9 months na si dating Pangulong Duterte dito sa Europe. Pero andyan pa rin nakakulong na hindi pa natin alam kung ano talagang magiging kaso niya dyan sa yung sinasabing alam natin kung ano yun. Ayoko nga sabihin kasi ma-restrict. Pero alam natin kung ano ang kaso na bakit siya dinala dito sa Europe. So isa pa, ang naisip ko ito, anong niyan dito? Pabor ba to kay Pangulong Duterte? Ito nangyari ngayon sa ICC? O lalo pa siyang mamalasin dyan? Kasi ang ICC kapag hindi sila makatanggap ng pera na nagdo-donate sa kanila ng mga bansa, so pilay sila. Paano ang kanilang operation dyan sa ICC? Palagay natin mayroon naman silang mga dyan na mga abogado nagsusweldo sila dyan. Tapos yung mga iba pang mga bayarin nila dyan. O halimbawa natin, itong ICC, kung nagkasakit, wag naman sana itong dating Presidente Duterte. Paano kung wala silang pangbayad? Para sa akin, sabi ko, paano kaya to nangyari ngayon sa ICC na may sanksyon ng Amerika dito sa kanila? Nakakapabor ba to kay Pangulong Duterte o lalo siyang magiging kawawa dyan sa loob ng ICC? So yung iba nito natutuwa. Kasi nga daw, sa mga dito sa mga judges. Oo, sa party na yon, may karma itong mga ICC kasi kahit ng mga abogado na yan, pera-pera pa rin yan. Hindi natin po pwedeng sabihin na hindi yan pera-pera. Kasi kung hindi yan pera-pera, itong nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte, dapat na to, na naumpisahan na talaga to. Kaya lang, extend. So, ibig sabihin ito, parang sa Pilipinas lang din, na pera pa rin ang labanan pala dito. Hindi ito labanan na maglilitis na madali ang paglilitis. Ang kanilang gagawin dito, nagdidepende sa pera. Kung malaki ang pera, sige, bilisan namin to. Pero pag konting-konting pera, sige, schedule tayo ng schedule. Hanggang kailan natin pwede gawin to? Ganun ang nakikita ko dito sa ICC. So, ito ngayon ang nangyari sa kanila. Ito mga nagtatrabaho dyan, hirap na hirap sila ngayon gumalaw. Gawa nitong pag-freeze nga, itong pag-block sa kanilang mga account nitong sa Amerika. At ito pa yung Russia, isa din to nagpapasakit ng ulo ng ICC kasi naglabas din to ng arrest warrant dito kay yung Karim Khan. So, hindi lang Amerika ang nagiging kalaban nitong ICC din, pati itong Russia. So, kaya sabi ko, sana hindi man lang to aabot sa magiging problema din ni dating Pangulong Duterte kung sakasakali man na magkaipitan talaga. Ipit na sila ngayon itong sanction ngayon alam naman natin ng Amerika, hindi to pwede na bayad-bayaran mula ng pera niyan. Kung may galit talaga si Trump dito sa ICC, palagay ko itong sanction ngayon na ginawa ni Donald Trump dito sa mga judges niyan ay pasiuna pa lang ito. Baka sa sunod mayroon pa siyang gagawin na lalong ikalugmok sa ICC. So ito yung nagbabadya ba na makauwi si dating Pangulong Duterte. Sana ito yung way na makauwi ang dating presidente sa Pilipinas. O dalawang bagay lang. O lalong ikakasira niya dyan sa loob ng ICC. So abangan natin to kasi nakikita ko dito hindi maganda ang mangyayari sa sunod na mga araw, lalo tong ang nangyari ngayon. Kasi paano yung mga pera nito mga to? Anong gagawin nila?
sa mag-ano nito. May mga ano to nga to eh. May nagpapaabot sa kanila ng mga donation. So saan nila idaan ng donation na hindi makapasok itong mga donation sa kanilang mga bank account o kaya bank account ng ICC. So ang gagawin nito, pilay na pilay, failure ang operation nitong ano ngayon, itong ICC. Sa akin lang yung opinion ha. Hindi yon nag-ano ako na sa iba na basta akin lang yon. Pinubre ba ang opinion.